Yan. Tapos nakapag-primer na rin po tayo. Yung pong kulay po ng project po natin dito sa exterior, pastel gray po siya. Tapos yung mga canopy po niya is kulay white. Yan, kulay puti. Tapos yung wall po natin alabaster po yung kulay po niya. Yan, mas light po siya sa cream. Papansinin po natin. Yan, so ganito po yung view po ng bahay. Pag nandito po tayo sa harapan, itong sa may right side po natin, ongoing po yung plastering. Tapos sa may portion po na to, itong wall po na to, tsaka yung wall dito sa may ibaba. Ayan, maglalagay po tayo ng groove line po dyan para magkaroon po ng accent po yung portion po na yan. So meron po tayong wall dito. Papalagyan po natin ng tiles niya nito. Tapos may canopy rin po tayo dito sa itaas. So ito po yung pedestrian gate po natin. Tapos yung main gate po natin, sliding gate po siya. Na automated, na pina-request po nila, automated din po. So nag-slide po yan yung gate nila papunta dito sa side po na to. Nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga blessed Happy New Year po. Ngayong araw po ito mag-check po tayo ng update sa mga sites po natin. Ngayon po nandito po tayo sa site po natin sa may Concepcion. Yan, sa Concepcion. Yan, titignan po natin mga ka-blessed. Yan, yun po pala mga client, kakagaling na po dito. Yan, nakaalis na po sila. Si Sir Ed. Yan, actually galing po siya ng Saudi. Nakauwi po siya. Dito po siya nagpasko ng New Year. Yan, na-meet po namin siya. Ayan, na-check na rin po niya yung bahay nila. Bukas po, babalik na po siya ng Saudi. Kasi short lang po yung vacation po niya. Pero after few months, once na natapos na po yung bahay, babalik po siya ulit para sa house blessing. Yan, so mag-check po tayo ng update. Papansin po natin mga ka-blessed. Kitang-kita na po yung pong view ng bahay. Tapos may gate na rin po tayo. So naglagay po tayo ng gate dito. Yan yung design po ng gate natin. Yan po yung pinili ng client natin. Same design po sa ibang mga sites po natin. Sa Lakeshore, sa St. Jude. So yan po yung nagustuhan po nilang design. So meron po tayong wall dito. Papalagyan po natin ng tiles niya nito. Tapos may canopy rin po tayo dito sa itaas. So ito po yung pedestrian gate po natin. Tapos yung main gate po natin, sliding gate po siya. Na automated, na pina-request po nila, automated din po. So nag-slide po yan yung gate nila papunta dito sa side po na to. Tapos yung pong garahe po natin mga ka-blessed, na nalagyan na rin po ng bubong. Yan, garahe. Tapos yung mga spandrel po natin sa bahay, okay na rin po. Yung pong ginamit po natin, wood grain color po siya. Wood grain color. So check po natin sa loob. So naka-prepare na po yung flooring po natin. Pwede na pong i-flooring po niyan once na nalinis na po yung mga gamit. So yan po yung finished flooring po natin. Naka-elevate po tayo sa mismong road level. Elevate po tayo nasa 50 centimeters. Yan, paakyat. Yan, sa open entry mga blessed sa ating main gate. So ito po yung parking. Pwede po yung 2-car parking dito. Tapos may extra space pa po tayo dito. So portion po na to gagawin po nilang garden. Kaya meron pa po silang puno dito. Tinrim lang po nila. Yan yung makopa. Tinrim lang para maililim pa rin po dito. So itong portion na to, garden area. So tayo po ko dito sa may harapan ng bahay. Itong portion po na ito ng bahay, ito po yung pinakasala. Taas po ng roofing ng bahay natin para presko po siya sa loob. Mamaya check po natin, naka 10 feet po yung ceiling po natin. Yan, tingnan po natin yung level po ng roofing dito sa kabila. Ganito lang po siya, pero yung dito po sa bahay, yan, hanggang dito po siya sa may area na to, sa may level na to. Nilagay din po tayo ng groove sa itaas para magkaroon po ng accent yung bahay. So itong portion na to, naka-tiles po yan. Itong portion na to, naka-wood tile din. Based po sa perspective po natin. Naka-tile, wood tile, tapos ito po, rock tile po yung lalagay po natin dito. So ongoing po yung pagtatiles po natin sa loob. Check po natin. Pasok po tayo.
magkakaroon pa po niya ng stair dito sa portion na to. Yan, so ito po yung sala niyan. Nagtatel sila. Yan, si Roldan. Yan, no? Si Roldan po yung nag-handle po sa site po natin dito. Yan, so natapos na po sila sa Rizal na Ecija. So dito na po sila pumunta. Pati po sa Porac pala. Natapos na rin po yung Porac site po natin. So yung mga tiles po natin dito is kulay white na may haspi po. Na may design. Yan, so ganyan po yung nagustuhan po ng mga client po natin. Pag ganyan po yung tiles po natin, white po siya, mas nakakaluwang. Tapos hindi po masyadong kita yung mga dumi. Since meron po siyang design na kulay gray. Yan. So, upon entry mga ka-blessed sa bahay, so open concept po siya. Yung pong ceiling po natin, cove ceiling, pina-extend na po natin yan hanggang doon sa may dining para maluwang po siyang tignan. So, continuous po yung cove ceiling po natin from dito papunta doon sa dining. So itong dining po, ito po yung dining yan sa portion po na to. So gawin po yung pagta-tiles, may ilang area na lang po na hindi na tiles itong portion na to. Pwede po yung inapakan po natin. Yan, pero the rest of the area halos naka-tiles na po lahat. Yan, so ito po yung sala. Itong portion po ng sala natin. Tapos dito po yung dining. Tapos meron po tayong bar counter po dito. So yung bar counter po natin nakataas po siya. Mas mataas po yung pong level po niya compared po sa kitchen top. And tapos meron po tayo ng mga wood tile dito sa portion po na to. Yan, so ito po yung pinaka formal kitchen po natin. Yan, ginamit po natin tiles kulay gray po. Yan, light gray. Tapos yung mga cabinets po natin pinasama na po sa package ng mga client po natin. So ongoing po yung pagpapabricate po natin ng mga cabinet. Yan, dito sa itaas, pati po dito sa ibaba. Yan, pinasama na po ng mga client. Tapos sa side po na to, ito po yung mga rooms natin. So room 1, tapos yung pong master's bedroom. Nandito po siya sa portion po na to. Tapos ito po yung pinaka banyo po natin. Yung pong bathroom design po natin, meron po tayong wood tile dito sa may gitna. Tapos kulay gray na tiles po yung dito natin. Tapos ito naman po yung master's bedroom. Upon entry sa master's bedroom, meron din po tayong banyo dito. Yung pong design po ng mga banyo po natin, identical po sila. So wood tile sa gitna, tapos kulay gray po sa magkabila. Tapos ito po yung area po natin for the master's bedroom. So itong area po na to, yan po yung bed po niyan. Diyan po yung bed, yung headboard. Tapos yung TV wall, dito po siya. TV wall po natin. Tapos yung pong window na to, yan, window po yan sa front ng bahay, sa may parking area. At least po kung may tao nasa master's bedroom, nakita po agad yung pinaka harapan po ng bahay, yung parking. Ayan, tapos another bedroom po yun dito, bedroom 2. Tapos yung pong hallway po na ito, papunta po yun sa bedroom 3 at sa dirty kitchen. Ayan. Ito naman po yung bedroom 3 natin. And bedroom po ito ng mga boys. Yung po nasa gitna, bedroom po ng isang anak na babae ng client po natin. Ito po, dalawang boys po yun nandito. Ayan. Tapos another door po yun dito. Yung door po na to, palabas po yan. Papunta po sa dirty kitchen. Ayan, so ito po yung dirty kitchen po natin. Napakaluwang po. Ayan, extend po natin yung dirty kitchen. Meron po tayong wash area po dito sa portion po na to. Tapos meron po tayong L-shape na countertop sa portion po na to. Letter L. Tapos meron pa po tayong open area po dito sa portion po na to para gusto maglagay po ng mga shelves or cabinet po ng mga client po natin.
pwede po siya. Ayan, tapos pinasarado po yun dito. Naglagay po tayo ng grills. Tapos lagay din po tayo ng polycarbonate cover po dito. Ayan, clear po yung nilagay po natin para yung natural light pumapasok pa rin po siya. Tapos pinasarado po yun dito. Lagay po tayo ng gate. Ayan, ito po yung access papunta sa garden po natin. Ayan, so kung papasok po tayo sa back door, ayan, pagpasok po sa back door, ayan, ito po yung view po natin from our formal kitchen. Ayan, napakaluwang po tingnan ng bahay kasi open concept po siya. Ayan, wala pong obstruction. Ayan, free flowing lang po. Free flow lang po yung concept po ng layout po natin dito. Mga ka-blessed, okay na po tayo dito sa construction site. Konti na lang po. Punta na po tayo sa finishing. Yan, magmamasilya na po tayo. Yun po yung medyo matagal na stage. Since mabusisi po yung finishing natin. So proceed po tayo mga ka-blessed sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Punta Verde. Yan, check po natin yung update po dito. Nasa na po tayo, nasa finishing stage na po tayo dito. Tapos yung fence po natin, ongoing na rin po yung pagtatayo po ng bakod. Yan, so check po natin. Dito po tayo ngayon sa may right side po. Right side portion po ng bahay. So yung pong requirement dito sa subdivision, at least 1 meter concrete, 1 meter po yung 1 meter po yung grills. Ayan, kalahati po yung concrete, tapos yung kalahati po is grills po siya. Tapos nalagay po tayo ng wall sa portion po na to para magkaroon po ng accent yung bakod po natin. Ayan, tapos nakapag-primer na rin po tayo. Yung pong kulay po ng project po natin dito sa exterior, pastel gray po siya. Tapos yung mga canopy po niya is kulay white. Ayan, kulay puti. Tapos yung wall po natin, alabaster po yung kulay po niya. Yan, mas light po siya sa cream. Papansinin po natin, humihiwalay po yung kulay niya kapag natabi po siya sa kulay puti. Yan, kulay white po yung canopy mo natin. Tapos yung wall po natin, alabaster po siya. Yan, tapos yung portion po na ito nakadrop po yun dito. Ano po kasi yung dito, common CR sa ibaba. Tapos meron pong yung po kitchen nandito rin po sa portion po na to. Tapos punta po tayo sa may pinakaharapan para makita nyo po yung facade po ng bahay. Tapos ito po yung pedestrian gate po niya natin. Dito po siya sa portion po nito, pedestrian gate. Tapos nalagay po tayo ng wall po dito para magkaroon po ng accent po yung bakod po natin sa harapan. Tapos ito pong portion po na to, meron po tayong canopy niyan para naka-cover po yung pedestrian gate. Tapos dito po yung pinaka... sige. Yan, nagla-lunch po yung mga boys. Alas 12 na po kasi. Boss man! Sige. Pakapangan nyo. Ano ako kinalang boss dito? Waldo, makakain ka mo, Ricky. Ayan, tapos ito po yung pinaka main gate. Sige. Pinaka main gate. So sliding gate po yung lalagay po natin dito. Pina-upgrade po ng mga client po natin. Tapos automated din po siya. So nag-slide po siya niyan papunta dito. Yung sliding gate. Tapos may mga bayabas na po tayo dito. Pero pina-request na po natin yan sa mismong developer para maputol na po natin yung mga bayabas na nasa harapan. Yan mga ka-blessed, yan po yung pinaka frontage po ng bahay. Yan, pasok po tayo para makita niyo po yung loob ng bahay. So nakapag-tiles na po sila dito. Yan, so ito po yung pinaka receiving po natin, pinaka main door and double door. Tapos meron po tayong maliit na terrace po dito. Tapos naka-cover po yan. Meron po tayong roof niyan dito para hindi po nababasa yung main door po natin.
Ayan, so point entry mga ka-blessed, yan. Makita po natin yung sunken living room. Ayan, nakadrop po siya. Tapos yung mga tiles na ginamit po dito, kulay gray po, na wood tile design. Ayan. Buong flooring po natin, light gray po yung nalagay po natin tiles po dito, pati po dito sa may living room. Tapos meron po siyang isang step, hanggang dito po siya, isang step. Yung pong portion po na yun, yan po yung magiging couch po niyan or sofa. Ayan, pati po yun dito sa area po na to. Itong portion po na to, yan, meron po tayong one step. Yan, tapos nagpa-upgrade din po yung mga client po natin. PVC ceiling po sila dito sa portion po na to. Sa sala. Yan, high ceiling. Tapos yan po, naka-PVC po tayo. Tapos yung portion po na to, sa itaas, lalagyan po natin ng ano to, ng flute. And wood flute, lalagay po natin dyan. Di pa po nalagay. So after na pong ma-finish na, doon po natin siya ilalagay. Tapos sa portion po na to, yan, ito po yung pinaka dining area po natin. Dining area. Tapos ito, lalagyan din po ito ng kisame yan. So ongoing po yung sisiling po natin. Naka-cove light din po yung dito. And cove ceiling, cove light, pina-upgrade po ng mga client po natin. So dito po yung dining area po natin. Tapos ito po yung pinaka kitchen area po natin. So ongoing na po yung pa-fabricate po ng mga cabinets po natin. Yan, sa itaas, sa ibaba. Yan, kasama na po yan sa package. Dito po sa bahay, may mga cabinet. Tapos maglalagay po tayo ng center island po niyan sa portion po na to. Tapos itong portion po na to, meron po tayo isang room sa ibaba. Yan. Meron po tayong malaking opening po dito. Bali sliding door po niya yun dito. Tapos ito po yung magiging entertainment area na client po natin. Yan. Entertainment area, tapos sliding door po dito. Tapos meron po tayong lanay po niyan dito. Yan, naka-tiles po yun dito niyan. Tapos may cover din po tayo, roof dito sa portion po nito. Yan, tapos sa portion po nito, gagawin po laundry area and storage. Naglagay din po tayo ng drain, tapos naglagay po tayo ng water supply para po sa washing machine. Tapos itong area na to, naman po yung pinaka-common CR po natin. Common CR. So white tiles po yung ginamit po natin dito. Then naglagay po tayo ng rock tile accent sa portion po na to. Yan, bali ito po yung shower area po natin yan. Shower area, tapos naka-shower enclosure po tayo niyan. Pa letter L po yung shower enclosure po niyan natin dito. Ayan, so mga kablas, dyan po yung mga cabinets po natin. Sa portion po na to, dito po niyan yung refrigerator, tapos yung pong sink po niyan. Dito po siya, sa portion po na to. Hey, thank you sir. Medyo ako lang sa ugly na. Halaya tayo ikay. Sige. Lay sa red. Nakakahuli na kami. Makakahuli na ba? Yung mga kablasad. Wow. May kailapin eh. Pero okay na yan din. So mga kablasad, finishing na po yung mga cabinets po natin. Ayan o. Dito na po nila finish. Ayan, tapos sa ibaba, meron din po tayong mga drawers po dito. Tapos yung sink dito, tapos yung pong stove range, doon po siya sa portion na yan. Yan, tapos yung mga cabinets po natin dito, kulay white. Yung po yung request po ng client po natin, kulay puti. Then after sa kitchen, nakyat po tayo sa taas para makita nyo po yung second floor. Tapos mga kablasad, itong mga stairs po natin dito, kaya hindi pa siya naka-tiles. Nag-upgrade po yung mga client po natin, bali wood plank po yung lalagay dito. So ongoing na po yung pag-fabricate ng mga wood plank. So siguro by next week i-install na rin po yan, kasi dito na rin po natin siya i-finish. Wood plank, yan, pati po yung dito yung landing, solid wood po yung lalagay natin dito paakyat.
Yan. Tapos yung mga hand railing po ng mga client po natin, round bar po siya. Yan o. Pabilog. Yun po yung request po ng mga client po natin. Tapos yung pinaka top po niya, yung pinaka hand railing top dito, solid wood po yung papalagay po ng mga client natin. Yan. Solid wood. So pin-upgrade rin po yan. Instead na tubular steel yung lalagay po dito, bali solid wood po yung lalagay po natin dito sa may itaas. Yung doon, pati po yung dito. Yan, sa portion po na to. Yan, so pag-akyat po natin, meron po tayong hallway dito. Meron po tayong hallway dito. Hallway po na to, papunta po siya sa mga rooms sa common CR. Yan, common CR. Lagay naman po natin dito ang accent is wood accent. Pero puti pa rin po yung mga tiles natin. Ito po yung first bedroom. Yan, standard size lang po. Ito po yung yan, second room po natin. Yan, tapos punta po tayo sa master's bedroom. Yung mga tiles po natin dito kulay white. Yan o, kaya napaka long tignan, napaka-linis tignan. Kulay white po yung mga pinili ng client po natin. Yan, tapos dito po ito po yung masters. Tapos dito po yung pinaka dresser or yung wardrobe. Yan, itong portion po na to. And eventually in the future, pag gusto mo palagay ng wardrobe cabinet po ng client po natin, pwede po siya pa letter U. Bukasin yan, sliding door po yun dito. Sliding door. And tapos dito po tayo sa master's bedroom. CR po na master's bedroom. Same design po siya sa banyo sa ibaba. Kulay white po yung wall. Tapos nalagay po tayo ng accent dito. Tactile accent. Tapos mga kablase, dito po yung pinaka main gate po natin. Yan. Papunta po yan dito sa dito sa garahe natin. Ang garahe po natin nakatiles na rin po siya. Yan, nakatiles na rin po. Yan. Tapos itong portion po na to, itong area po na to, na hindi pa po nakamasilya, yan, lalagay po natin dito sa mga natural rock. Yan, ito po yung mga ayan, slate po yung gagamitin po natin. Yan, lalagay po natin dito sa portion po na to. Yan, itong area po na to na hindi pa nakamasilya. Basta po naka-tiles na rin po yung garahe po natin. Naka-tiles na. Nakapunta po ito sa dito po sa dirty kitchen po natin. May dirty kitchen po na tayo dito. Extension po siya ng pinaka-formal kitchen. Yan, naka-tiles na rin po. Tiles po pala yung gagamitin natin dito. Pero sa loob po, yung countertop po natin sa loob, quartz naman po yung gagamitin po natin. Tapos yan dito, naka-spandrel din po na kulay wood green. Hanggang dito po sa may likuran. Yan, so meron po tayong space dito sa likuran. 2 meters pa po yung setback po natin dito. Tapos may extra space na po tayo dito. Yan, pwede pong gawing pocket garden. Mga kablase, dyan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Punta Verde. Kaya proceed po tayo sa ibang site. Mga kablase, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Hacienda. Yan, Highview Hacienda, dito po sa may Magalang area. Check po natin yung progress dito. Kitang-kita na rin po yung view po ng bahay dito. Since natapos na po yung roofing po natin, papansinin po natin yung ginamit po nating flashing and gutter po dito, kulay dark gray, tapos wood green naman po yung ginamit po natin dito sa mga spandrel natin. Yan, yan po yung perspective. Tingnan pong lumilitaw yung yung view po ng bahay. Yan, so ongoing po yung pagpa-plaster po natin. Yan, tapos yung mga windows po natin kinakanto na po para mapasukat na po natin. Yan. Okay, papasok po tayo para makita po natin yung
yung progress po dito. Pati po yung plastering, patapos na rin po siya. Bali ito po yung pinaka garahe po natin yan. Medyo naka-elevate po yung bahay since mataas na po yung lupa dito. Kaya naka-elevate po yung garahe po natin pati yung mismong bahay. Punta po dito sa may kabilang side para makita po natin yung itsura po ng bahay. Ayan, dito po tayo sa may bandang right side niyan. Ayan, so ganito po yung view po ng bahay. Pag nandito po tayo sa harapan, itong sa may right side po natin, ongoing po yung plastering. Tapos sa may portion po na to, itong wall po na to, tsaka yung wall dito sa may ibaba. Ayan, maglalagay po tayo ng groove line po dyan para magkaroon po ng accent po yung portion po na yan. Tapos magbabakod na rin po tayo niyan. Magbabakod po tayo ng fence dito, tapos fence po dito sa may kabilang side. Check po natin yung loob. Tapos meron po tayong setback dito. 3 meters po yung setback po natin dito para po sa garden. Ayan, meron po tayong garden dito. So one car parking, yung pong nilagay po natin dito. Since hindi po ganun kaluwang talaga yung lot po natin. So one car parking lang po yung nilagay po natin dito. So dito po yung main entrance po natin. Tapos meron po tayong window dito, pero papabuo po natin siya. Papa-extend po natin yung window dito. Ayan, so pagpasok po, ito po yung magiging sala po natin yan. Tapos nakapag-framing na rin po tayo dito po sa may sala. Bali dito po, request po ng client po natin, flat ceiling lang po siya. Flat ceiling, tapos wala po siyang cove light. So request po niya, so all over po sa buong bahay, flat ceiling po lahat. So open concept po yung gagawin po natin dito, sala, tapos yung pong dining area, dito po siya, dining area, tapos yung pong kitchen area po natin, dito po siya sa may portion po na to. So kitchen area, formal kitchen po yun dito, tapos meron po tayong extension ng dirty kitchen yan dito po sa may gilid. Tapos meron po tayong powder room dito po sa portion na to, powder room. Tapos itong sa tabi po ng storage na ito, yan, dyan po yung refrigerator. Tapos pwede pong maglagay ng mga storage po dito. Yan, kung include po ng client po natin yung mga cabinets, pati po yung dito, pwede po tayo maglagay ng mga storage. Then master's bedroom. Ito po yung master's bedroom, di na po tayo makakapasok. So ongoing po yung pagpa-framing ng kisame. Tapos itaas po, tingnan ko po kung makaakyat po ako. Kasi hindi pa po natapos yung hagdan dito. Mga kablasin, nakaakyat na po tayo. Pero yung pong stair po niyan, dito po siya. Yun po yung master's bedroom. Paakyat po niyan dito. Tapos landing. Tapos paakyat po dito. Yan. Bali itong area po na to, naka-high ceiling po tayo niyan. Itong portion na to. Kasi ito po yung view po natin pag akyat po natin sa second floor. Meron po tayong malaking area po dito sa portion na to. Open area po ito. Ngayon gagawin po siyang family area. Family area. Tapos meron po tayong opening po dito. Sliding po niyan ito. Meron po tayong balcony dyan. Balcony sa may side ng bahay. Tapos ito po yung common CR po niyan dito po sa second floor. Common CR. Tapos ito po yan yung mga rooms. Dalawa po yung bedroom po natin dito. Ito po yung unang bedroom sa itaas. Unang bedroom. Naka-framing na rin po tayo. Naka-frame na rin po. Ito po yung view po natin. Pag nandito po tayo sa
unang bedroom sa itaas. May mga kapitbahay na po yung client po natin dito. Yan, sa bedroom 1, tapos so, another bedroom po dito. So, 3 bedroom po yung meron po tayo dito. Another bedroom. So, ito po yung pinaka-frontage po natin yan. Ito po yung view po natin. Marami na pong bahay dito. Na po sa kabilang side. Kaya mga kabalasan, nakababa na po tayo. So yan po yung kanina. Yan po yung high ceiling. Tapos ito po yung hagdan niya. Pababa, landing, tapos pababa naman po. So dito po matapos yung stair po natin. Tabi po siya ng master's bedroom. Tapos ng opening po na to, yan. Papunta po ito sa dirty kitchen. Meron po tayong dirty kitchen dito. Yan, tapos access po ito papunta po sa harapan. Yan, tapos na po yung sinasabi kong wall. Yung wall po niya na to, maglalagay po tayo ng groove dito. Tapos maglalagay po tayo ng groove sa may itaas para magkaroon po ng accent itong wall po natin na ito. Tapos na po yung balcony sa may family area. Ayan, meron po tayong extension dito. So, balcony po yan. Lalagyan po natin ng bubong yan sa itaas. Tapos meron po tayong railing dito, paikot. Yan, so konti na lang po. Konti na lang po niyan. Tapos na po yung plastering po natin dito. Pupunta na po yung mag-finish po dito para ma-start na rin po natin yung masilyahan dito. Yan, so mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa mga sites po natin. Yan, maraming salamat for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.